Pare naman, bakit naman sa dinami-dami ng babae, bakit si Olive pang nagustuhan mo? Balita ko, marami siyang naging kasintahan noon. Alam mo ba, ang sabi-sabi pa nga nung iba, nagpapabuntis nga daw yan eh. Pinapaagas lang. Pare, mag-isip ka naman. Kapag nalaman to ng mga magulang mo, ewan ko na lang talaga kung matawa sila sa'yo. Hoy, nakikinig ka ba? Yan ang sabi nitong si Nick sa kanyang kaibigang si William. Ang sabi naman nito, ano ka ba naman, nakikinig ako sa'yo? Patapusin mo kasi muna ako sa sinasabi ko. Pare, gusto ko siya. Pakaramdam ko, hulog na ako sa kanya. Gusto ko siyang baguhin, pare. Wala akong pakialam sa kanyang nakaraan. Malay mo, dahil sa akin magtino siya, hindi ba? Tsaka, walang taong perpekto, pare. Sa ngayon, hayaan mo na muna ako. Tinamaan talaga ako sa kanya. Bahala na. Basta, bahala na. Napakamot na nga lamang ng kanyang ulo itong si Nick nang marinig ang tugon ng kanyang kaibigan. Alam na alam niya na kasi ang karakas nitong si William. Kapag may gusto ito, walang makakapigil sa kanya. Mga kaboni Malia, sabay-sabay po nating kilalanin itong si William. Si William ay isang simpleng binata. Mabait, walang yabang sa katawan. Nagmula ito sa probinsya, doon sa Kabisayaan. At dahil nais niyang magtrabaho doon sa Maynila, naisipan niyang bumiyahe kahit na malayo upang makalikom ng experiences. Makalikom ng mas maraming kaalaman sa buhay. At syempre upang matugunan nga niya ang kanyang mga pangangailangan. Ang hindi ko malaman, bakit niya pa kailangan gawin to? Samantalang nagmula nga siya sa isang tanyag na pamilya. Mayaman. Angkan ng mga negosyante at mga politiko. Pagkatapos nga kasi niya ng kolehiyo, agad siyang umalis ng Kabisayaan at nagpunta sa Maynila. Naniniwala kasi itong si William na bagamat mayaman ang kanyang pamilya, dapat meron siyang sariling maipagmamalaki. Paano ba naman itong si William? Napakaraming nais patunayan. Si William ang naging isang lalaki sa kanilang magkakapatid. Siya pa ang bunso. Kaya, nang mabuo na nga niya ang kanyang ideya, nagpaalam siya sa kanyang ama at sinabing nais niyang kumita ng sariling pera. Ang kagandahan niyan, tiwala ang mga ito sa kanya. Pinayagan siya ng kanyang mga magulang na siya ay magtungo sa Maynila. At dahil alam ng kanyang mga magulang na hindi ganun kaligtas ang lugar na iyon, pinayuhan nga nila si William na huwag ipagsasabi ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang pinagmulan. Mahirap na. Walang ibang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao kundi ang kanyang matalik na kaibigang si Nick. Si Nick ang nagsama sa kanya doon sa Maynila. Sanggang dikit nga ang dalawang ito. Kaya lang, dahil merong issue si William ngayon, medyo hindi nagkakaunawaan ang dalawa. Paano ba naman itong si William ang tigas ng ulo? Kahit anong gawing payo nitong si Nick sa kanya, hindi siya nakikinig. Nais pa rin nga niyang ipaglaban ang kanyang kagustuhan na maging kasintahan ang babaeng si Olive. Kaya naman, madalas kapag magkasama si William at Olive, ang mga kaibigan nitong si William lumalayo sa kanya. Iniiwasan siya. Habang si Olive, may plano na nga pala kay William. Walang kaalam-alamang binata. Basta para sa kanya, babaguhin niya ang dalagang ito. Isang araw, nag-uusap itong si Olive at ang kanyang kaibigan. Ang sabi nga nito, Uy, Olive, grabe ka naman. Maawa ka dun sa tao. Napakabait ni William sa'yo. Masipag siyang magtrabaho. Mukhang napaka-inosente. Alam mo, kung ayaw mo sa kanya, bitawan mo na. Huwag mo nang paikutin pa. Ang sabi naman itong si Olive,
Ano ka ba naman, bes? Hindi ko na kasalanan kung utu-utu siya. Ang ayaw ko sa lahat, yung ganyang klase ng lalaki. Yung madaling pasunodin. Wala akong magagawa. Kailangan ko siya. May mga kailangan ako sa buhay ko na siya lang ang nakakapagbigay. Pero bukod doon, wala na. Wala siyang kwenta. Alam mo, siya yung tipo ng lalaking isang I love you ko lang. Lumuluhod na. Maaaring gwapo siya. Maaaring maganda ang kanyang katawan, pero bukod doon, napaka-boring yung tao. Masyadong seryoso. Isa pa, nakakaumay na ang kanyang mukha. Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo. Sabihin mo nga sa akin, sinong mas gwapo? Si Rodolfo na ex ko o yung lalaking yan? Sabi ko sa iyo, napatahimik ka, no? Mga kaboni Malya, sa iisang building lamang nagkatrabaho itong si William at itong si Olive. Kaya ngayon, si William, tampulan nga ng tukso. Alam nga kasi ng mga tao doon, ang pagkatao nitong si Olive. Isang araw, habang palabas ng building itong si William at Olive, isang lalaki ang lumapit kay Olive at sinabing, "Aba, Olive, bagong koleksyon yan. Ibang klase ka talaga. Ay, William, galingan mo. Baka makulangan yun sa'yo. Iiwang ka niyan." Biglang nag-init ang ulo nga nitong si William. Kung hindi siya naawat ng kanyang kasintahang si Olive, baka nasapak niya ang lalaking iyon. Dahil dyan, patuloy sa pagtaas ang tingin ni Olive sa kanyang sarili. Feeling niya, siya na ang pinakamagandang babae sa building na yun. Pinag-aagawan, pinag-aawayan ng mga lalaki. Ilang araw pa ang lumipas, hinita ni Olive ang kanyang ilang mga kaibigan at doon ipinagmalaki ang kanyang bagong laruan, kasintahan, na si William. Parang proud na proud pa siya. Ang mga taong nasa harapan niya, pangiti-ngiti lang pero deep inside, sukang-suka na nga ang mga ito. Pinandidirihan nga nila itong si Olive. Ewan ko ba kay William pero sadyang sarado ang kanyang isipan. Wala siyang pakialam sa mga bali-balita tungkol sa kanyang kasintahan. Basta ang mahalaga sa kanya, mahal niya ito. Paano nga namang hindi? Si Olive, maganda. Maputi. Hindi ganun katangkaran pero maganda ang katawan. Dati nga tuhod pa lamang Kavoni Malya. Tuhod pa lamang at balikat ang nakikita nga nitong si William. Grabe na ang epekto sa kanya. Ang isang bagay nga lamang nakapansin-pansin talaga. Iba ang pagturing ni Olive kay William kapag kaharap niya ang kanyang mga kaibigan o kapag magkasama lamang silang dalawa. Ibang-iba. Kapag may ibang kaharap, para bang proud na proud siya sa kanyang kasintahan. Ang sweet-sweet nila. Kung makayakap siya sa kanyang boyfriend, kung makahalik sa pisngi, aba, inam. Pero wag ka, kapag wala ng tao sa kanyang paligid, lumalayo na nga ito kay William. Bumibitaw. Ang palagi niyang hawak ay ang kanyang cellphone. Para bang ang gusto niyang palabasin, hindi siya nauubusan ng kasintahan, na hindi siya nawawalan. Kapag wala na ang mga taong kanyang pagmamayabangan, hindi na nga siya aarte pa. Para kasi nga sa kanya, itong si William ay hindi iba sa lahat ng lalaking dumaan sa kanya. Para sa kanya, itong si William ay isang basurang probinsyano na kanyang gagamitin lamang ngayon habang hindi pa nga niya nakakamit ang lalaking talagang para sa kanya. Lumipas pa ang ilang mga buwan, sobrang na-spoiled ni William itong si Olive. Lahat ng sweldo niya halos napupunta para kay Olive. Ibinibigay niya, ipinapautang niya, tapos hindi na nga niya sinisingil. Grabe pa kung manlibre itong si William, napakagalante. Si Olive, masyadong materialistic.
Madalas na nga siyang pagsabihan ni William na tipirin ang pera ngayon para magamit sa panahon ng pangangailangan, pero matigas ang ulo nitong si Olive. Siya nga raw ang masusunod dahil nasa kanya na yun kung paano niya gagastusin. Siyempre, ayaw ni William na magtampo sa kanya ang kanyang kasintahan, kaya hindi na nga niya ipipilit pa ang kanyang payo. Sa paglipas ng mga araw, dumarami ang kanyang natutuklasan sa pagkatao ng kanyang kasintahang si Olive. Habang tumatagal, sumisiwalat sa kanya ang buong katotohanan. Pero wala, pinapalampas lamang niya yun. Lahat ng bali-balita, lahat ng chismis, lahat ng sumbong, hindi niya pinapansin. Hanggang sa naumay na nga kay William ang mga taong concerned sa kanya. Pinabayaan na nga lamang siya dahil baka sakaling mas matututo nga ito kung siya mismo ang makakaalam ng mga bagay na yon. Isang araw, muling kinausap si Olive ng kanyang isang kaopisina na medyo mas matanda sa kanya. Ang sabi, "Hindi ka ba naaawa kay William? Olive, hindi pa kayo mag-asawa. Pero grabing effort ng ginagawa niya para sa'yo. Halos wala nang matira sa kanyang sahod dahil lahat napupunta sa'yo. Inuutang mo, kahit na alam mong hindi ka naman niya sisingilin. Maawa ka sa kanya, Olive. Alam mo ba, balita namin? Parating na itong si George. Paano pag gumalik siya? Ha? Pag dumating si George muli, paano si William? Huwag mo nang paasahin yung tao. Kung hindi mo siya gusto, kung hindi mo siya mahal, bitawan mo." Yan ang saad ng kaopisina nga nitong si Olive. Pero, sino nga ba itong si George? Mga ka-Vonnie Malia, itong si George ang matagal na noong ka-live-in partner ni Olive. Kaya lang, nakulong dahil sa droga. At bali-balita nga ay malapit ng lumaya. Malaking-malaki pa ang tsansa na muling matanggap sa trabaho dahil mahusay naman talaga siya sa kanyang ginagawa. So pag nagkataon, muling magkakasama itong si George at Olive, paano na itong si William? Si Olive, walang pakialam. Bagkus, napatawa na nga lamang ito. Dahil para sa kanya, baka naiinggit lamang sa kanyang kagandahan itong kanyang mga katrabaho. Makalipas ang ilang pang mga linggo, kakalabas na nga ng kulungan nitong si George, ang ka-live-in ni Olive ng matagal na panahon. Pero wag ka, kahit alam ni Olive ang bagay na ito, hindi pa rin niya sinasabi kay William ang lahat. Hindi pa rin siya nakikipag-break. Sinasabi ko nga sa inyo, ka-Vonnie Malia, kuhang-kuha ni Olive ang gigil ko. Kayo ba? Siyempre, may mga taong nakapagsabi kay William ng tungkol kay George, ng tungkol sa relasyon ng dalawa. Pero si William, hindi naniniwala. Ang pinapaniwalaan lamang niya ay itong si Olive. Kaya itong si Olive, naku, hindi man lamang na-threaten sa pagbalik ni George. Para sa kanya, bakit niya kailangan pumili? Pwede namang sabay. Sa maniwala kahit sa hindi, matagal ding nagsama itong si George at Olive. Maaaring ganitong klase ng babae si Olive. Pero para sa kanya, si George talaga ang laman ng kanyang puso. Maniniwala ba kayong paglabas nitong si George ng kulungan, agad niyang kinita si Olive at may nangyari sa kanila? At kahit na ganoon, madaling nailihim ni Olive ang mga bagay na ito sa kasintahang si William. Kasi nga, para sa kanya, utu-utu ito. Masakit mang sabihin pero mukhang iyon na nga ang totoo. Isang araw, biglang tumawag dito kay William ang kanyang mga magulang at sinabing kung meron siyang kasintahan ay bakit hindi pa pakasalan. Hindi na nga sila bata. Dapat nga raw ay mag-asawa na ang kanilang bunsong anak na si William para ma-turn over na kay William ang mga pag-aaring para talaga sa kanya. Sa dami ng negosyong nakalaan para kay William, sinasabi ko nga sa inyo, kahit anytime,
pwedeng mag-quit ng trabaho itong si William. At dahil siguro excited na masyado ang mga magulang ni William, nagpa siya si William na kausapin ng kanyang kasintahan at sinabing, bakit hindi pa pagplanuhan ang kasal? Tutal, mahal naman nga daw nila ang isa't isa. Ang sabi ni William, may ipon na nga daw siya. Siyempre, nag-aalok ng kasal itong si William kay Olive. Ang sabi niya, kahit saang simbahan, handa ng pakasalan ang dalagang ito. Ang nais mangyari ni William bago sila umuwi ng probinsya, dapat kasal na sila. Pero itong si Olive, lahat ng alibay ginagamit niya. Kesyo pag-iisipan daw niya ulit kasi seryosong bagay ito. Kesyo hindi pa nga raw siya handa dahil masyadong nga raw siyang binigla nitong si William. Hindi pa siya handang mag-settle down. Kesyo hindi pa nga raw siya sigurado kung handa na nga ba siyang mag-asawa. Para bang sinusubok pa niya itong si William na baka daw hindi niya afford ang kanyang buhay. Baka daw hindi afford nitong si William ang buhayin siya. O baka hindi boto ang mga magulang ni William sa kanya. Basta, lahat ng palusot ginagamit ni Olive upang pahabain lamang ang kanyang panahon. Si William, napapatawa na nga lamang dahil lahat ng concern nitong si Olive, walang problema sa kanya. Ito nga kasing si William ay mahal ng kanyang mga magulang. Kaya kahit sinong babae basta mahal niya, handang tanggapin ang mga ito. Pangalawa, hindi problema ang pera. Agad namang nalaman ng mga kaibigan ni William ang kanyang proposal. Kaya muling kinausap ng mga ito si William at sinabihan. Ang sabi nga nila, handa silang ipakita kay William ang totoong pagkatao ni Olive. At least, for the last time, sa huling pagkakataon, ipapakita nga ng mga kaibigan ni William ang totoong katauhan ni Olive. Pero syempre, pinangunahan na nga ni William ang mga ito at sinabing ano man ang kanyang makita, imposibleng magduda siya sa kanyang kasintahan. Isang araw, nagpunta sa mall itong sina William kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita nga nila na magkasama itong si Olive at itong si George. Nagde-date sa isang restaurant. Pero ang sabi nga nitong si William, ano ba naman kayo? Yan lang ba? Hindi nyo ba alam? Magkamag-anak yung dalawang yan, kaya close sila. Ang sabi sa akin ni Olive, halos magpinsang buo sila. Naku, itong si William ayaw pa ring maniwala. May magpinsang bang nagyayakap ng ganoon? Mukhang kulang pa rin sa pruweba. Kaya itong mga kaibigan nga nitong si William, ibinigay ang address ng totoong bahay nitong si Olive. At sinabing siya na nga ang bahalang humusga. Ang tanong ni William, para saan pa? Nakita na nga daw niya ng 2 beses ang bahay nitong si Olive. Ang kanyang ipinagtataka, bakit ibang address to? Bakit malayo sa address na alam niya? Napabuntong hininga na nga lamang ang mga kaopisina at kaibigan ni William. Maya-maya pa, umalis na nga ng mall itong sina Olive at George. Sakay ng kotse, nagtungo na nga sila sa kanilang tahanan. Sinubukang sundan ni William ang mga ito kaya lang masyadong mabilis ang patakbo ng kotse. Hindi niya nga inabutan. Naisip niya, bakit niya kailangan magmadali? Nasa kanya naman yung address. Tinunto niya ang address ng bahay na yon. Kasama nitong si William ngayon ang kaibigang si Nick. At sinubukang puntahan ang address. Nagkataong itong si Olive nag-chat kay William at sinabing hindi nga raw siya makakapasok bukas. At sa susunod na mga araw dahil meron daw siyang aasikasuhin. Isa pa, medyo masama raw ang kanyang pakilasa. Pupunta na muna siya sa bahay ng kanyang
kaibigan. Ang reply ni William, wala nga raw problema. Kaya ibig sabihin, si Olive, galak na naman. Magagawa niyang makasamang muli ang kanyang tunay na iniibig na si George nang walang asungot. Ngayon, malayang-malaya na muli itong si Olive at George. Magagawa na naman nila ang mga nais nilang gawin ng magkasama sa loob ng apartment na iyon. Hindi nila alam, isang kanto na nga lamang ang layo ng kotse nitong si Nick at William sa kanilang apartment. Nang makita ni William ang bahay, ang apartment na iyon, wala namang kakaiba. Simpleng bahay lang yun, tahimik. Inisip niya na parang walang bakas na dumating doon. Itong sina Olive at George. Nag-intay sila ng almost 10 to 15 minutes. Alam niyo ba, si William, munti ka nang maniwala na walang problema, na walang kalokohang ginagawa itong si Olive. Kaya lang, nang start niya ang kotse, aalis na nga sana sila nang biglang isang lalaki na naka-boxer shorts lamang ang lumabas ng bahay. Tagtapon ng basura sa basurahan sa labas. At muling pumasok sa Shoutout loob. po kay Stella Bables, Nagtaka itong si Maris Santiago, William kung ano nga bang Beatrice basura ang Hare, itinapon nito. Laras Corner, Erlene Claveria, Sinubukan Merlilin, niyang Arlene lumapit Malyari, sa basurahan. Romelia At Hernandez, pagdating nga niya doon, nakita Leng niya Gonzalez, Ruth ang mga ito Barlaan, Mirna ay Galicia, plastic mula sa mga and Miss parcel Violet and Mr. Escandur mula sa Dubai. online shopping. Bukod pa dyan, ang gumimbal sa kanya ay ang pangalang nakalagay sa mga parcel na iyon. Pangalan ng kanyang kasintahan. Mas lalong tumindi ang duda ni Nick at William. Muli silang bumalik sa loob ng kotse. Maya-maya, si Olive naman ang lumabas ng gate. Bumili nga kasi ng sigarilyo itong si Olive sa katapat na tindahan. Alam niyo ba? Halos nag-cross ang mata ng dalawa, ni William at itong si Olive. Kaya lang sayang, kasi ang kotse nga nitong si William ay tinted. Sa malamang, nakita ni William itong si Olive, pero hindi nga siya nakita nito. Nanlambot ang tuhod nitong si William nang lumapit kay Olive ang kanyang ka-live-in na si George, na ang akala talaga niya ay pinsan nito. Bakas sa mukha nitong si William ang sama ng loob, ang galit at poot. Kung hindi pinigilan nitong si Nick itong si William, bababa na nga ito ng kotse upang bugbugin itong si George. Pero alam nga ni Nick na walang laban itong si William pag nagkataon dahil nga itong si George ay malaking tao. Mapapahiya lamang itong kanyang kaibigan. Kaya ang sabi ni Nick, kailangan niyang gumawa ng tamang paraan. Pare, kumalma ka. Hoy, William! Yan sinasabi ko sa iyo. Noon pa kita pinapayuhan ang tigas ng ulo mo. Kung nakinig ka sana sa akin, sana hindi aabot sa ganito. Pero total, andito na tayo. Pare, matuto kang sumunod sa agos. Sa ngayon, kung ako sa'yo, sakyan mo na muna ang hilig ng dalawang yan. Ang drama nila. Meron pang mas magandang paraan. Isipin mo, kung nagawa ka niyang paikutin sa matagal na panahon, bakit hindi this time na sila ang paikutin mo? Alam mo pare, hanga ako sa iyo. Dahil sa matagal na panahon, pinanindigan mo yung mga pasya mo. Maaaring may mali ka, maaaring naloko ka lang. Pero wala nagmahal ka lang. Walang mali doon. Pero kung ako sa'yo, bumawi ka. Huwag mong hayaang mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo. Kailangan bigyan ng leksyon ng mga hayop na yan. Ilang araw pa ang lumipas, itong si William nagbalik sa opisina. Ibang-iba na ang kanyang aura. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil halos hindi siya makilala. Oh, sino yan? William? Aba, hoy,
Good morning! Kamusta pare? Parang actually hindi talaga kita nakilala. Ang ganda ng forma mo. At mukhang bago pang suit mo. Kakapanibago ka. Parang, parang nag-ibang tao ka. It's good to see you like that. Napaka-refreshing pare. Bagay sa'yo. Maya-maya dumating si Nick at sinabing, Oo, walang lalapit ah. Artistahin tong kaibigan ko eh. Ito ang totoo niyang pagkatao. Ang totoo niyang aura. Ang kanyang pormahan. Loko-loko kasi to eh. Masyado kasing maraming gustong subukan. Mga kaibigan, hindi niyo kasi naiitanong. Itong si William ay anak ng isang sikat na negosyante. Nagmula sa isang mayamang angkan sa Bisaya. At ewan ko ba kung ano pumasok sa isipan nitong kaibigan ko. Lumabas ng Maynila upang makakuha daw ng experience pero mukhang social experiment ata ang hanap nito eh. Ano pare? Naghihintay na sa'yo yung desk mo. Ready ka na? Tara na, trabaho na. Late ka na nga eh. Halika na. Yan ang sabi ni Nick. Kaya naman, mabilis na kumalat ang bali-balita sa buong building na yon kung sino nga ba talaga itong si William. At syempre, agad nga itong nakarating dito kay Olive na sobrang late na ng dumuti. Nako, sa maniwala kahit sa hindi, kahit matagal na nga itong si William sa Maynila, ngayon pa lamang nagkaroon ng interes sa mga taong alamin ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang background, ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na pinagmulan. Ang sabi ng iba, Uy, Olive, grabe ka naman. Pati ba ikaw naglihim sa amin? Hindi mo man lang nasabi sa amin na yung boyfriend mo pala, anak mayaman. Anak ng isang bilyonaryong negosyante sa Visayas. Jackpot ka pala talaga. Kung ako sa'yo, kung ano man yung plano mo, huwag mo nang ituloy. Naku, sinasabi ko talaga sa'yo. Ang sabi ni Olive. Nako, nagulat nga din ako eh. Teka muna, gusto ko siyang makausap. Nasaan ba siya? Kaina ko pa siyang tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Kainis na nga eh. Nasaan ba siya? Agad namang nagtakbo itong si Olive patungo sa desk nitong si William upang kitain ang kanyang kasintahan na ngayon pa lamang niya makikita na sobrang ayos na ayos. Malayo pa lamang si Olive, pinagtitinginan na nga siya ng kanyang mga katrabaho. Alam kasi ng mga taong ito na itong si Olive hindi naman talaga seryoso kay William nung simula pa lang. Pero parang ngayon, para siyang isang asong hahabol-habol kay William. Kaya nga lang, nagkataong hindi na nga niya inabutan si William dahil maaga nga itong nag-out. Maaga siyang umalis ng trabaho dahil meron siyang kailangang asikasuhin. Bagay na pinayagan naman ng kanyang manager. Agad namang tumawag muli itong si Olive sa cellphone ng kanyang kasintahan pero hindi ito makontak. Ang ipinagtataka nga ni Olive, bakit parang nabaliktad na ang sitwasyon? Bakit siya na itong parang habol ng habol dito kay William? Siya na itong walang tigil sa pag-message at pag-video call. Siya na itong hindi mapakali kapag hindi niya matawagan ang lalaking ito. Pero wala na nga siyang pakialam dahil ngayong alam na nga niya ang totoong pagkatao ng kanyang kasintahang si William. Iba na ang kanyang mga plano. Pero sobrang naiinis na nga siya dahil si William wala pa ring paramdam sa kanya. Natapos ng maghapon, hindi sila nagkakatagpo. Kinabukasan, itong si Olive ang agang pumasok ng trabaho. Kaya lang, itong si William hindi pa rin dumarating. Ilang oras nga siyang naghintay. Pero saka pa lang nilalaman na itong si William pala ay absent nung araw na yun. Ginamit na kasi nitong si William ang kanyang sick leave. Kaya sinasabi ko sa inyo, walang nakakaalam kung kailan babalik itong si William. Tanging ang kanyang manager lamang na hindi naman magawang tanungin itong si Olive dahil siguro'y nahihiya nga. Makalipas ang isang linggo, bumaba ng kotse itong si William habang si Olive ay nakaabang sa labas ng building.
Ang kotse ni William, mamahalin. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Halatang kumain nga sila sa labas bago pumasok ng trabaho. Agad namang lumapit itong si Olive upang yakapin ang kanyang kasintahan. At ang tanong nga niya, bakit hindi siya isinama? Bakit hindi nagpaparamdam sa kanya sa matagal na panahon? Teka muna, miss. Teka muna. Sino ka ba? Kilala ba kita? Do I know you? Yan ang sabi nitong si William. Ang sabi ni Olive, ano ka ba naman, babe? Ano ka ba? Para ka naman nakakaloko eh. Last week lang magkausap tayo, ano ba? Kaya na pa akong tumatawag sa'yo, bakit parang... Teka nga, nakablock ba ako sa'yo? May nagawa ba akong mali sa'yo? Sa tagal nating nagkakausap eh, ngayon mo lang itong ginawa sa akin ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ka ba? Don't act like that. Inis na ako sa'yo ha. Tigilan mo ko. Tinatanong kita. Sino ka bang talaga? Bakit? Bakit mo ko tinatawagan? Bakit mo ko iniintay? Bakit mo ko inaabangan? Anong kailangan mo sa akin? Ha? Pera? Pera ba ang kailangan mo? Bakit? Wala bang pera itong si George? Ha? Alam ko na. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam yung tungkol sa inyong dalawa. Ang tanga-tanga ko lang para maniwala ako sa iyo. Saka ko na-realize. Wala akong alam tungkol sa iyo. Hindi ko alam kung totoo bang pamilya ang pinakita mo sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba ang pinapakita mo sa akin noon. Ang mga sinasabi mo, ang mga pinaramdam mo. Ang tagal mo akong niloko. Ang tagal mong ginambala ang isipan ko. Ang tagal kong nagpakatanga sa'yo. At alam kong mali ko yun. Kaya gusto kong itama yun ngayon. Kaya please lang umalis ka sa harapan ko. Magkatrabaho kami, meron kaming aasikasuhin, ayokong maabala ng isang katulad mo. Hindi kita kailangan. Napangiti na nga lamang itong si Nick dahil sa wakas, bumalik na ang dating kaibigan niya na mayroong sariling paninindigan sa kanyang mga pasya. Maaring kung anong gusto niya, gagawin niya ang lahat upang makuha ito. Pero ngayon, pag sinabi niyang ayaw niya, ayaw niya. Ngayon, inis na inis itong si Olive dahil pera na, naging bato pa. Yan ang tingin niya. Iniisip ngayon ni Olive kung paanong nalaman nitong si William ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Sa lahat ng kanyang lihim, lalong-lalo na sa patuloy nilang pagkikita ni George. Pero kung ako lang, hindi na nga ito nakakapagtaka dahil nung simula pa lamang naman, obvious na kung anong klase ng babae itong si Olive. Nagkataong bulag nga lamang sa pag-ibig itong si William, kaya matagal din siyang nagtanga-tangahan. Ibig sabihin, ngayong bukas na ang isipan ni William, malabo nang magkaayos muli ang dalawa. Pero syempre si Olive, hindi para sukuan ang pagkakataong ito. Kaganda ng kanyang buhay. Anak ng isang sikat na negosyante ang kanyang mapapangasawa pag nagkataon. Araw-araw, inaabangan ni Olive si William sa labas ng building, kahit sa loob ng opisina. Pero para lamang siyang hangin, ni hindi pinapansin. Pinagtatawa na naman siya ng kanyang mga kakilala. Ano ba naman, William? Mag-usap naman tayo. Huwag naman sanang ganito. Pero ang sabi ni William, pwede ba? Kahit ngayon lang, mahiya ka naman sa mga tao. Mahiya ka sa mga ginagawa mo. Huwag kang magkalat dito. Don't tell me nang hihinayang ka sa akin. Ha? Dahil sa ginagawa mo ngayon, mas lumalabas lang na iba talaga ang pakay mo sa akin. Di ba? Nagkaganyan ka lang nung malaman mo ang totoong pagkatao ka. Honestly, yung totoo, hindi ka dapat magulat. Hindi dapat. Kasi alam mo kung tutuusin,
Sa dami ng taong nasa paligid ko, dapat isa ka sa mga taong unang nakaalam ng tungkol dito. Pero wala eh. Pero kung sa bagay, ang hindi ko maintindihan sa'yo, bakit nagkakaganyan ka ngayon? Kasi ano? Kasi akala mo magpapautuli ako sa'yo? Ha? Eh bakit hindi yung George ang gatasan mo ng gatasan? Ha? Bakit hindi mo sa kanya hanapin yung mga bagay na gusto mong makuha at hindi sa akin? Alam mo, minahal kita eh. Minahal kita ng buo-buo. Nagtanga-tangahan ako, nagbingi-bingihan ako, nagbulag-bulagan ako sa mga kalokohan mo. Pero alam mo, sa inaasta mo ngayon, mas binibigyan mo ko ng dahilan para kainisan ka, para kamuhian ng isang katulad mo. Don't get me wrong. Hindi issue sa akin na marami kang naglalaki sa buhay mo. Hindi issue sa akin na dati kang nabuntis. O kung ano pa man yan. Personal mong problema yun. Pero para lokohin mo ko ng ganito? Saktan mo ko ng ganun? Hindi na ako para hayaang ulitin pa. Ulitin mo pa mga bagay na yun sa akin. Sabi nga ng marami. Sabi ng mga kaibigan ko. Sabi ng mga magulang ko. Ganun talaga ang ugali ko. Kapag gusto ko, gusto ko. Pero once na ayaw ko na. Please lang. Libayan mo ko. Teka muna. Bago ka umalis. Payo ko lang sa'yo ha. Payo ko lang sa'yo. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Pwede ka pang magbago. Ayusin mong buhay mo. Kung magmamahal ka, magmahal ka. Huwag kang dumepende sa kung anong kaya nilang ibigay sa'yo kasi kung tutuusin. Sa ngayon, wala ka rin namang maibibigay na iba sa kanila, hindi ba? Sino ka para maghangad ng mga bagay na ikaw mismo ipinagkait mong ibigay? Natigilan na nga lamang itong si Olive at tila ba natauhan sa mga sinabi nitong si William. Hanggang sa iyon, hindi na iwasang araw-araw si Olive ang usap-usapan kahit sa cafeteria ng kanilang building. Hindi maiwasang siya ay kantsawan ng mga tao. At ngayon, magkakaibigan na at magkakabarkada pa ang ilan sa mga lalaking dumaan sa kanya at malamang siya pa rin ang pinag-uusapan. Na all this time, ang sabi nila, ang buong akala nga daw nitong si Olive ay ginamit sila nga nito. Pero ang totoo, sila ang gumamit sa kanya. Ang nakakalungkot pa dyan, wala siyang ibang maaaring takbuhan kundi si George na kanyang matagal na ka-live-in partner. Ang totoong laman ng kanyang puso. Kaya lang, mukhang mas matinding karma ang bumalik sa kanya dahil itong si George, hindi na nga niya inabutan sa bahay. Sumama na ito sa kanyang bagong kasintahan, isang babaeng di hamak na mas matanda sa kanilang dalawa. Mayaman, mapera. Na sa malamang, katawan niya ang habol sa kanya. Pero okay lang kay George yan. Ang mahalaga sa kanya, may pera siya. Sa makatwid na iwang mag-isa itong si Olive. Ngayon, kahit sarili nga niyang pamilya, hindi na nga niya magawang kausapin at balikan dahil ang mga ito, hindi na nga siya kinikilala. Dahil sa dami ng kababuyang kanyang ginawa. Pagkatapos niyang ipagpalit ang kanyang sariling pamilya para sa isang lalaking hindi niya gaano kakilala nga noon, grabe. Pagkatapos siyang payuhan ng kanyang mga magulang na huwag ipalaglag ang mga bata kapag siya nabubuntis, pero wala. Walang pakialam noon itong si Olive. Ginagawa niya lang kung anong gusto niya. Ngayon pa lamang niya naiisip ang lahat ng kamali ang kanyang nagawa. Ang tanong niya sa kanyang sarili, may tatanggap pa kaya sa kanya? Hindi na iwasang itong si Olive ay pag-usapan ng mas maraming mga tao dahil sa kanyang buhay ngayon. Nanganganib pa nga siyang mawalan ng trabaho. Nais mang tulungan ni William ang kawawang babaeng ito, hindi na nga niya itinuloy dahil kung tutuusin, malaking-malaki na ang kanya naiambag sa buhay ni Olive sa matagal na panahon. Sa maniwala kahit sa hindi, kung usapang pera lang, malaking-malaki na nga talaga at hanggang sa ngayon, hindi pa rin gumagawa ng paraan itong si Olive upang humingi ng kapatawaran dito kay William.
Hanggang isang araw, muling napaaway itong si Olive at this time, manager naman niya ang kanyang nakatalo. Kaya this time, tuluyan na nga siyang nawala ng trabaho. Nahirapan pa siyang mag-apply muli sa ibang kumpanya dahil nagkaroon nga siya ng karamdaman. Sabay chat pa ng landlady ng kanyang tinitirahang bahay ngayon. Naniningil na. Anong ibabayad niya doon? Bato? Ang kanyang tanong, nasa na nga kaya si William? Sa kasamaang palad, si William wala na nga sa Maynila nung panahon ngayon. Umalis na at bali-balita ay bumalik na nga sa Kabisayaan. Pero patuloy ang post sa social media. At ang sabi nga ng iba, si William mukhang may bago ng kasintahan. Lumipas pa ang ilang mga buwan, mukhang ikakasal na nga daw ang dalawa. Ngayon, si Olive, nakatira na nga lamang sa isang maliit na tahanan. Bed spacer, ika nga. Wala na nga kasi siyang kakayahang magbayad para sa isang buong apartment. At ngayon, kailangan niyang mamasukan sa isang maliit na kumpanya nga lamang. Pinagkakasya niya ang kanyang sahod sa araw-araw niyang pangangailangan. Pambayad pa ng utang. Ngayon, siguro naman, napagdilay-dilayan na nga niya ang kanyang mga pagkakamali. Araw-araw, humihingi nga ito ng kapatawaran sa Diyos. Alam niya kasi na anuman ang buhay niya ngayon, ito'y bunga lamang ng lahat ng kanyang mga ginawa nung nakaraan. Habang nagpapakahirap ngayon si Olive, si William, maligaya na sa piling ng bagong babaeng alam niyang nagmamahal talaga sa kanya ng tunay. Walang iba, kundi ang kapatid nitong si Nick, na kanyang best friend din. Napakaliit ng mundo, hindi ba? Napakabait kasi nang napangasawa nga nitong si William na kapatid naman ng kanyang kaibigang si Nick. Napakasimple kong manamit, matalino, edukada, at mahal na mahal din siya. Napakamaasikaso, at higit sa lahat, makatao. Ni hindi mahalaga sa babaeng ito kung anong klase ng buhay mayroon si William bago niya ito makilala. Ang mahalaga para sa kanya ay ang buhay na kasama ito sa parating na mga taon. Alam niyo ba, namuhay sa probinsya ng matagal na panahon si William at ang kanyang misis. Maligaya kasama ang kanilang 3 anak. Sana ay nagsilbing aral sa inyo ang naging buhay ni William at ni Olive. Kavoni Malia, ano ang pinaka-paborito ninyong parte ng istoryang ito? Share mo na. Sige na, comment down below. Muli, maraming salamat sa inyong paghihintay. Nagbabalik ako para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Don't forget to subscribe, like the video, and if it's okay, comment down below kung anong oras niyo po pinapakinggan ang ating mga storya ngayon. Para pati mabati naman kita ng magandang umaga. See you again next time. Have a great day, Kavoni Malia. Shout out time! Binabati ko po sina Miss Helen Suasin, Erlinda Claveria, Merlilyn, Celestina Sigua, Bebelita Lobitos, Stella Bables, Priscilla Bata, Len Gonzalez, Ruth Barlaan, William Maranan, at Sheila Baring. Magandang araw din sa iyo, Lara's Corner, Merly Limon, Bong Delgado, Mirna Galicia, Romano Cueto, Nurse Marie Santiago, Noimo Gonzalez, Alfredo Sigua, at syempre, si Evangeline Scubert at Emelisa Tomilan.